Dahil araw nga ng Sabado, isang adventure na naman ang hindi natin plinano. Kaya tara, samahan nyo kaming tuklasin ang Huyup-Huyupan Cave dito sa Camalic, Albay. Excuse me po, good morning. Pasirang gildi ang Huyup-Huyupan? Opo, ma'am. Saan po nag-entrance? Pataas na lang po, pero sa amin, parking lang po. Diyan lang po. Isa nga ito sa mga assigned barangay ko at matagal na akong naku-curious kung ano ang itsura nito. Pero dahil sa bawat pagbaba natin sa barangay ay trabaho lang ang ating pakay, wala tayong pagkakataon na mapuntahan ito. Ang entrance fee nga pala dito ay 300 pesos para sa 1 to 6 persons. At buti na lamang at may nakasabay kami kaya medyo nakatipid tayo. Pagkatapos naming mag-logbook at magbayad, pinagsuot lang kami ng hard hat bilang proteksyon. Tapos ay dumiretso na rin tayo sa loob kasama ang ating tourist guide. Parang hihip ng hangin pag aircon ito malamig. Dito sa loob? Oo, Huyup-Huyupan Cave. Kaya tinawag siyang Huyup-Huyupan. Sobrang dilim nga sa loob kaya naparequest talaga ako ng isa pang ilaw. At baka nga magulat kayo, dito ay nagpalit na ng tourist guide. So, scientific name natin, stalactites not for ceiling. Sa baba, stalagmite. Pag nag-meet na, hollow pillar na. 1 inch per century ang pagkapay. Kaya pag natulungan kayong malamig, holy water. Pag mainit na, holy shit, hihi ng paniki. Kung mapapansin nyo, iilan na nga lang sa mga stalagmites at stalactites ang dinadaanan ng tubig. Karamihan sa mga ito ay dry na. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba ito o patay na. At napansin ko rin na marami sa mga stalactites ang mga binawasan at mga pinutol. Hindi ko man alam kung ano ang kwento sa likod nito, pero nakakapanghinayang lang na tayo rin mismo ang sumisira sa ganda ng ating kalikasan. Sobrang laki nga nitong kuweba. Hindi nga lang ako makapag-focus ng video dahil sobrang dilim sa loob nito. At kinakailangan nating mag-ingat sa paglalakad dito dahil madulas ang daraanan. Yan kuya, na mga naputol. Pinutol talaga yan or naputol na lang sa katagalan. Yan ang mga naputol na ano. Pinutol yan dati. Saka yun. So mga pumapasok dito, ginagawa nilang souvenirs. Grabe. Pero ayon kay Kuyang Guide na nangyari ang mga pagpuputol nito noong panahong hindi pa ito nadidiskubre. Pero sobrang nakakapanghinayang pa din dahil kung ano na lang ang ginagawa natin dahil sa curiosity natin. Marami pang kwento si Kuyang Guide, ngunit hindi ko na maintindihan yung iba dahil nag-focus na lang talaga ako sa paglalakad. Kapansin-pansin rin ang kumikinang ng mga bato. Ito yung mga bato na natuyuan ng tubig. Di ba mas masaya sana kung hinahayaan lang natin ang ating kalikasan? Years na to po simula nung na-discover. Ito
Dito nga ay pinauna akong umakyat ni Kuyang Guide upang makakuha ng larawan nang biglang naumpog ako sa isa sa mga stalactites. Stalactites. Nakakasad lang na madami yung mga naputol na stalactites na sana hindi pinakialaman. At dito nga ay paliit na ng paliit ang daraanan. Ito ay palabas na rin sa pangalawang lagusan. Barangay na to. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil papasok pa kami sa pangatlong entrance ng kuwebang ito. Sa parting ito ng kuweba ay medyo mas maaayos ang mga stalagmites at stalactites. Dito rin natin makikita ang iba't ibang formation na nabuo mula rito. Tulad na lang nitong mala jellyfish na stalactite. Dito rin makikita ang tinatawag nilang wishing hand. Kung mapapansin nyo ang isang to, parang talampakan ng tao. Ito dati ginawa. Dito rin makikita ang espasyong ginawang katedral noong unang panahon na mayroong mga pink amethyst. Ngunit may mga iilan pa ring stalactites ang pinutol rito. Dahil sa tagal na rin ng panahon, marami ng stalactites ang nakabuo ng iba't ibang formation. Tulad na lamang nung ipinakita ni Kuya Guide na mother elephant daw at yung giant giraffe. Marami pa ang nabuong formation dito. Hindi lang namin makuha ng maayos na video dahil hindi sapat ang liwanag ng ilaw na dala namin.
Dito din sa parting to makikita yung dance floor dito sa loob ng kuweba. At nagtuloy-tuloy na nga kami hanggang sa tuluyan na kaming makalabas. Isa lamang muling paalala na huwag nating gawing souvenir ang mga bagay-bagay sa mga napupuntahan nating lugar upang hindi natin masira at mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan. At lagi nating tatandaan ang kasabihang, take nothing but pictures and leave nothing but footprints. At nakabalik na nga kami sa bungad ng kuweba. Kumuha lang nga kami saglit ng mga litrato at pagkatapos ay umuwi na rin kami. Sa pinagparkingan nga namin ay may mga gumagawa ng mga handicraft na gawa sa abaka. Nagbibenta nga sila rito at nagpapa-order din. At dahil sobrang haba na ng video, hanggang dito na lang muna po tayo. Hanggang sa muli, paalam!